Good morning mga ka-sisters. Ngayon ay si Aya mo na ang aking palulutuin ng ng kakanin. Ayan. Dahil may malagkit kami na bigas, so gagawin namin kakanin at si Aya ang magluluto. Aya version ng Biko. Ayan. Katuwang niya si papa niya sa pagluto kasi I have something. So ayan mga ka-sisters, naisip lang namin gumawa ng kakanin or biko dahil dito sa amin ngayon ay paratingin yung bagyong Tino. Ayun, Tino. Yan. So sa ibang lugar ay naman siya, yung naglandfall na, pero dito sa amin hindi pa. So mas maganda kasi na makagawa kami ng pagkain, i-stack lang namin at para kahit papaano ay may kakainin kami dahil kapag lumakas na yung bagyo mga ka-sisters ay hindi kami basta-basta makaluto. So si Aya at saka si papa niya ang magluluto muna ngayon ng biko. Abangan nyo yung luto ni Aya. So ayan yung malagkit, pinipilian lang ni Aya. Puting-puti. Change muna tayo sa palit muna tayo sa ngayon dahil ako muna ang cameraman ninyo. Ganun ba? Ayan si Aya. Bagay ba si Aya maging chef? Aya, bagay ka ba maging chef? So ginawa ko lang yan sa kay Aya na magluto. Ayan. Itinuka ko kay Aya na magluto. Syempre isang bagay na gusto ko mangyari is matuto si Aya. Yan, kasi hanggat hindi mo utusan ang mga bata. Wag ka na mag-expect. Oo, wag lang daw mag-expect yung magiging lasa. Basta importante sumunod at saka nagluto. So, kung ano man ang kainat na ng biko ni Aya ay syempre, appreciate natin yun ng maayos. At least may lesson learned kapag may mali. Diba ya? Learn from mistake na daw. O, sige. Makulimlim pero talagang nagbabadya na yung bagyo. Yan. Halos na siya, puro ulan. Dome. Yun lang. Okay. Yun. Lumakas na ang ulan. Yun na nga. Lipas na ng ilang oras. Lumakas na yung ulan mga ka-sisters. Ito na yung bagyong Tino. Yan, signal number 1 dito sa amin sa Oriental Mindoro. Biko is life. Biko is life. Sige na, go! Bataga na. Ano i-research mo? Kasi nag-chat ang kakasmate ko, sabi niya sa akin, mag-brand up daw. Kasi sa lambok daw, nagkapana na daw siya tanggalin yung poste doon dahil daw baka maano ng ulan. Nakalagay doon sa baka mabalag. So nag-research na ako na ma-research ko sa homework ko. Ganyan talaga may bagyo paratingin. Ito na yung Burn out. buhay. Kantayin yung bigas. Wait lang. Okay na. Pagkatapos kalihit na nagayan. Roasted butter. Lagay mo na.
asukal kanina naging caramelize mo, yun ang pangpakulay. Yan ay yung pangpatamis dyan. Bale sa 1 kilo ay 1 kilo? 1 kilong bigas ay konsya. Sa 1 kilong bigas, mga 4 grams lang na asukal. Para hindi masyadong matamis. Tamang-tama lang yan sa kape. Yan, ipa-melted mo yan para mamaya ilagay yung glutinous rice or malagkit. Hindi, ang po lang po. So, ayan mga kasisters, yung biko na naluto ni Aya. Yan, natapos na. Pwede natin kainin. Kain tayo mga ka-sister. Hindi siya nakakaumay. Afternoon sa inyo mga kasister, si Mr. ay nangawel at ito yung nahuli niya kahapon. So ngayong araw na to ay bagyo dito sa amin na bagyong Pino. Yan. Dalawang piraso ang nahuli ni Mr. Kaya niluha namin ito para may pang-ulam kami ngayon. Nagkataon na bagyong Pino ay siguradong wala kaming may ulam kapag hindi namin ito reserva. Yes, ang gagawin ko dito ay imamarinate ko siya sa mga spices para kahit pa paano ay may pang-reserva kami pagka umagahan. Kasi yung bagyong Tino ay mamayang gabi maglalandfall dito sa amin, 8 p.m. So ngayong hapon na dito sa amin ay yung iba nito ay ulam namin, ang iba naman ay kinabukasan namin ni ulam. So kailangan ko siyang i-marinate para tumagal at nilulutuin pagka umagahan. Kapag ganitong may bagyo na paratingin ay kanya-kanyang reserve ng pagkain dahil mahirap na dito sa bahay ko mga kasisters, ang kusina ko nakalagay sa labas. So napakahirap lumabas para magluto. Ay ngayon pa lang na hindi pa naglandfall yung bagyo ay kailangan na natin i-reserve yung mga pagkain natin at dalhin doon sa loob ng bahay ko para kahit pa paano ay may kakainin tayo habang binabagyo. Sana nga hindi tayo bagyohin ng napakalakas kasi nga hindi natin makain yung ating pagkain kapag inabutan tayo ng masamang panahon. Ito yung ating paghahanda kapag may bagyo. Yan, mag-reserva tayo ng ating makakain.
Ito mga ka-sisters, kapag minarinate mo siya sa mga spices, pwede naman siya pagka umaga natin lulutuin. Kasi mas masarap yun. Mas malasa kasi manonood yung mga nilagay nating ingredients dito sa laman ng isda. Yan, gagawa lang ako ng mga spices niya. So, bawang at saka suka, paminta, asin, bago may kunting tuyo. Ito lang yung gagawin ko para i-marinate sa isda. Ayan, mas masarap yung isda na minarinate tapos marami siyang bawang, mabango. Ayan, naglagay tayo ng suka. Medyo marami-rami yung suka. Tapos paminta. Saka asin. Yan. Rock salt yung ginamit ko. Marami siya tingnan pero hindi siya maalat yan. Saka kunting tuyo para medyo may kulay-kulay naman. Ito na to. Ito yung reserve. Hindi natin masyado mapupusan ng camera kasi walang tagahawak ng camera. At ang ating tagahawak ay nag-break time muna sa tulugan. Hindi ko muna sila ginising kasi nga kanina nagtulong naman sila sa akin. Ayan. Ganyan lang siya mga ka-sisters. Ayan siya. O, napakabango mga ka-sisters. So, ayan. Dahil wala tayong malagyan na maganda or jar, lagay natin sa ating kasirula para dito na natin siya ibabad ng magdamag. So, mamaya, pag kakain kami ng hapunan, pwede kaming kukuha dito para prituhin lang ito. Napakabango. Kasi naman yan dyan sa kasirula. Ito yung pinaka-jar natin. Kasirula ang gamit. So, lagay natin yung ating mga tinimplang mga ingredients na yan. Okay. Okay na ito mga ka-sisters. Pwedeng-pwede na. Preserve natin na ulam para sa bagyo. Dahil hindi tayo makakabili ng basta-bastang pagkain sa labas kapag may bagyo. Okay, thanks for watching mga ka-sisters.